Isipin natin, paano kung ang isang maliit na pagbabago lang sa halaman ang pwedeng makatulong sa pagpapakain ng milyon-milyong tao, makapagbigay ng magandang ani sa mga magsasaka, at makapagprotekta sa mga pananim laban sa mga sakit? Parang imposible, di ba? Pero, nangyayari na ito ngayon. Dahil sa biotechnology, mas napapabuti ang ilang mga pananim para mas maging masustansya, mas matibay, at mas handa sa mga hamon ng agrikultura. Tara, alamin natin kung paano binabago ng biotechnology ang kinabukasan ng ating pagkain. Alam niyo ba, bago pa makarating sa ating mapag-among pagkain, marami muna itong pinagdadaanan. Araw-araw, nagsisikap ang mga magsasaka upang mapalago ang kanilang mga pananim. Ngunit, hindi ito naging madali. Sinisira ng mga peste ang kanilang mga pananim. Mabilis kumapit ang mga sakit sa mga halaman. At dahil sa mga pabago-bagong klima at matinding panahon, mas lalo pang naging mahirap ang pagsasaka. Kapag kaunti ang ani, kaunti rin supply ng pagkain. At kapag kaunti na supply ng pagkain, tumataas ang presyo. Ang resulta, mas maraming mga pamilya nahihirapang makabili ng mga sapat at mas masustansyang pagkain. Kaya, naisip ng mga scientifico ang isang simpleng tanong, paano kung matutulungan natin mas matibay, mas matatag ang mga pananim? Bago natin pag-usapan ng improved crops, alamin muna natin kung ano nga ba ang biotechnology. Sa madaling salita, ang biotechnology ay ang paggamit ng agham at teknolohiya upang mas mapaganda ang buhay ng organismo, tulad ng mga halaman, mga hayop, at mga mikroorganismo. Sa tulong nito, mas nakakagawa ang mga siyentipiko ng mga pananim ng mas matibay, mas masustansya, at mas angkop sa iba't ibang hamon sa agrikultura. Dito pumapasok ang improved crops. Ito ay ang mga pananim na pinakrisay gamit ng biotechnology o magkaroon ng mas magandang katangian. Halimbawa, una, maaari silang maging mas matibay laban sa peste at sakit. Pangalawa, magbibigay ito ng mas maraming ani. Pangatlo, nagkakaroon ng dagdag na sustansya. Sa ganitong paraan, natutulungan ang mga magsasaka na panatilihin ang kanilang ani at mas maraming tao ang nagkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain. Dito sa atin sa Pilipinas, meron ng mga pananim na mas pinahusay ng biotechnology. Tinatawag itong GMO o Genetically Modified Organisms. Ang golden rice ay isang genetically modified na palay na nagdadagdag ng vitamin A. Ikalawa naman ang BT corn. Ang BT corn ay isang genetically modified na mais na may kakayahang labanan ang ilang mapaminsalang insekto. Pero tulad ng ibang makabagong teknolohiya, may mga tanong at pangamba pa rin tungkol sa biotechnology. May ilan na nag-aalala sa posibleng epekto nito sa ating kalikasan at sa pangmatagalang paggamit nito. Dahil dito, dumaraan ang mga pananim na ito sa pagsusuri at pag-aproba bago ito gamitin. Tuloy din itong pinag-aaralan upang matiyak ang kaligtasan ng tao at ng kalikasan. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa teknolohiya. Ang layunin ng biotechnology ay tumulong sa paglutas sa mga suliranin ng mga pagkain at sa agrikultura. Sa pamamagitan ng mga improved crops, maaari itong makatulong sa pagpapabuti ng mga ani, pagdagdag ng mga sustansyang pagkain, pagbawas sa mga pinsalang dulot ng mga peste, pagtulong sa mga hanap buhay ng magsasaka, at higit sa lahat, pagtugon sa pangangailangan ng lumalaking populasyon. Ang biotechnology ay hindi tungkol sa pagpapalit sa kalikasan. Sa halip, ginagamitan nito na agham upang makahanap ng mga solusyon sa tunay na suliranin sa ating lipunan. Sa tulong ng biotechnology, napapabuti ang sustansya ng mga pagkain. Natutulungan ang mga magsasaka na magprotektahan ang kanilang mga pananim laban sa peste at sakit. At napapatulong ito na matiyak na mas maraming tao ang magkakaroon ng sapat na pagkain. Pero kasabay ng mga benepisyo nito, mahalaga pa rin na patuloy natin itong pag-aralan, suriin ang mga epekto nito, at gamitin ang teknolohiya ng responsable. Kaya sa susunod na makakita ka ng improved crops sa inyong kapagkainan, isipin mo na lang na sa likod ng mga simpleng pagkain ito ay ang maraming taon ng pagsisikap at pananaliksik ng ating magsasaka at siyentipiko upang mapabuti ang buhay ng maraming tao.